Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Hindi pupuksain na makatarungang Diyos ang mga makasalanang bayan para sa kapakanan ng kahit na iilan lamang na mabubuting tao. Makikita rin natin ang bisa ng panalangin ng isang makatarungang tao, si Abraham. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, "Katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo." Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma. Ngunit nanatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, "Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari, makatarungan ng hukom ng buong daigdig." At tumugon ng Panginoon, "Hindi ko ipahahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan." Wika ni Abraham, "Wala po akong karapatang magsalita sa inyo, pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod?" "Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon." Tugon ng Panginoon. Nagtanong na muli si Abraham, "Kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 iyon." Tugon sa kanya, "Huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa po ako. Kung 30 lamang ang taong matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin?" Sinagot siya, "Hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 iyon." Sinabi pa ni Abraham, "Mangangahas po uli ako kung 20 lamang ang matuwid na naroon. Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon." Muling tugon sa kanya. Sa katapos ay sinabi ni Abraham, "Ito na lamang po ang itatanong ko. Kung 10 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 iyon." Tugon ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Kung ang Diyos mang Panginoon ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at mahihirap. Kumublimay kita niya yaong hambog at pasikat, kahit ako'y nababatbat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas ng iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Dahil sa binyag, nagiging kabahagi tayo sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Binago na tayo ng Panginoon at hinahamon tayo ngayon ni San Pablo ng magbagong buhay kay Kristo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, noong kayo'y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hentil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
Espiritu ng Diyos Anak ay siyang ating tinanggap, ng Diyos Ama ay matawag. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. Katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo. Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain, nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang inihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat tumihingi, nakasusumpong ang bawat tumahanap, at binubuksan ng pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Muli tayo po ay nasa 17 linggo sa karaniwang panahon at ang linggong ito ay tinalaga ng simbahan bilang pagdiriwang ng pandaigdigang araw ng mga lolo, lola o mga nakakatanda. Pakibati nga muna yung mga katabi ninyong matatanda na. Sabihin nyo naman, hello. O hanggang ngayon, hindi nyo pa rin matanggap na matanda na? Ayaw pa rin? Denial pa rin? Lahat na ng palatandaan, yung ngipin, yung buhok, yung mukha, andyan na yung katandaan. Bakit di pa rin tayo maging handa o maging masaya na matanda na tayo? Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, matanda ka na.
I-enjoy mo na yung buhay kasi malapit-lapit na yan. Ha? Pero ang pagtanda, tandaan po natin ha, ang pagtanda ay isang biyaya, kaloob ng Diyos. Sabi nga sa Biblia, ang tao hanggang 70 years lang. Hanggang 70. Kung medyo malakas-lakas ka, maayos-ayos ang lifestyle mo, aabot ka ng 80. At kung lumagpas ka pa dyan, sobrang bonus na yan. Kaya wag mong sayangin. Hindi pwedeng tumatanda tayo na bugnutin. Hindi pwedeng tumatanda nga tayo, pero malungkot naman ang buhay. Hindi pwedeng tumatanda tayo na wala tayong pinagkakatandaan. Hindi pwedeng tumatanda lang tayo sa edad. Kailangan tayong tumatanda sa atin pong karunungan, sa ating karanasan. So meron ba tayo niyan? 'Di ba yung ang kumbaga paliwanag, ang kabataan, ang taglay niyan, kalakasan. Pero ang pagtanda o ang matanda, ang kapangyarihan niyan, karunungan. Hindi natin pwedeng igiit na, irespeto niyo ko, igalang niyo ko kasi matanda na ako. Kasi yung respeto ay naibibigay kung tayo po ay marunong gumawa o marunong kumilos bilang nakakatanda. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, matanda ka na. Pero ito po ay isang, siyempre, pagpaparangal at pagpapasalamat. Ina-acknowledge ng simbahan ang mga lolo't lola at mga nakakatanda. At alam nyo minsan, kung ma-observe po ninyo, bakit mas malapit ang mga lolo't lola o mga nakakatanda sa mga apo at hindi sa mga anak? Sa tingin nyo, bakit? Ano ba? Kayo mismo, sa karanasan ninyo, bakit mas magaan o kaya mas daming oras kayo sa mga apo ninyo? Napansin niyo ba? Kasi nung kabataan niyo pa, wala kayong oras sa inyong mga anak. Kasi trabaho kayo ng trabaho, di ba? Yung mga anak nga ninyo, yung iba sa inyo, yung mga anak ninyo, ikaw mismo, pinaalaga ka sa iba. Kasi ikaw, busy ka sa paghahanap buhay. Kaya nung mag-retire ka, marami ng oras at panahon ang nawala. Kaya ngayon, bumabawi ka sa mga apo. Hindi naman masama yun, no? Pero ganun ang nagiging, parang ganun ang nangyari. Ay, iba nagtatampo, di ba? Nagtatampo sa mga magulang. Yung tampo, alam nyo kung saan ang gagaling? Sa selos. Kasi nung maliit ka, hindi ka inalagaan. Nung maliit ka, hindi ka niregaluhan kung paanong nakikita mong niriregaluhan at inaalagaan ang iyo ding anak na apo ng iyong magulang. Pero ngayon, isa sa mahalagang bagay na dapat maipamana ng mga nakakatanda, ng mga lolo't lola, ay yung pagdarasal. Ngayon, sabi ko, matanda na tayo. Sabihin nyo nga ulit sa katabi nyo, matanda ka na. Kailangan matanggap natin yung realidad na yan, ha? Pero ang tanong, naturuan mo bang magdasal ang iyong anak? Naturuan mo bang magdasal ang iyong apo? Naisama niyo ba sila sa pagsisimba? Naimulat niyo ba sila sa pagdarasal? Malapit ka nang umalis sa mundong ito, tandaan mo yan. At mahirap po, alam niyo, huwag kayong masyadong mag-concentrate dun sa maipapamana ninyong bahay, lupa, o kung anumang ari-arian na sinikap ninyong ipundar. Huwag niyong pagkaabalahan yan.
Kasi ang nakakalungkot na pangyayari, yung mga bagay na yan ang magiging dahilan ng pag-aaway-away ng inyong mga anak. Yung pinaghirapan ninyo, magiging daan ng pagkakahiwa-hiwalay ng inyong mga anak. Pero kung ang maipapamana ninyo ay yung ginagawa mong pagsisimba, yung ginagawa mong pagrorosaryo, ewan ko, mayroon pa bang mga lolo't lola ang nangunguna sa pagdarasal sa pamilya? Yun lang, wala na naman. Di ba? Nakamulatan natin noon, nung tayo'y maliliit pa, ng mga lolo't lola, sila yung magtatawag, "Uli ka na, magdasal na tayo." Pero bakit ngayon parang bibihira na talaga yung makikita natin na sa loob ng pamilya ay nagdarasal? Ano ang kasabihan natin? The family that prays together, stays together. Pero ngayon, ang paniniwala natin, the family that, play together. Di ba? Puro computer, puro cellphone, puro gadget. So, imbis na magdasal, busy sa mga gadget. Imbis na magdasal, busy sa panonood ng Netflix. At hindi yung sama-sama, kanya-kanyang TV pa yan. Kaya, ano nangyayari sa relasyon? Hiwa-hiwalay. Kanya-kanya. Ngayon, tinuturo sa atin, ang nagpapatibay ng relasyon ng isang pamilya ay ang dasal na iniitsepwera natin o hindi natin pinahahalagahan. Di ba yung reality na, okay, nandito ka. Di ba, no? Andito kayo. Pero wala ang pamilya. Yun yung reality natin ngayon. Kaya yung mga desisyon natin, walang direksyon. Mga desisyon natin, lalo lang nagpapahamak sa atin. Kaya yung halimbawa na nakita ng mga alagad kay Jesus, kung paano siya magdasal, kung kailan siya nagdarasal, hiniling nila na turuan mo din kami. Turuan mo kaming manalangin. Na napakahalagang bagay para magampanan nila ang kanilang mga misyon. Kahit kami, mga pari, sa simbahan, kapag hindi kami nanalangin o nawala sa amin yung behavior o attitude o yung lifestyle namin ng pagdarasal, lahat ng mangyayari dito, activity lang. Gawain lang. Kaya ngayon paanyaya, manalangin tayo lagi. Magdasal tayo lagi. Kasi kung gawa lang tayo, mapapagod lang tayo, pero walang bunga ang ating ginagawa. Walang bunga maging sa ating personal na buhay o sa ating mga pagkatao. Kaya nawa, mga lolo't lola, mga nakakatanda, maging mabuting halimbawa. At isang biyaya na makita nila at maramdaman din natin, sana po ikatuwa natin na marinig na saan mo natutunan niyang pagdarasal, saan mo natutunan niyang pagsisimba. Nakamulatan ko kasi ito sa aking mga lolo't lola. Muli, ang pagtanda ay isang biyaya ng Diyos. Pero dapat, habang tumatanda tayo,
mayroon tayong pinagkakatandaan. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tinuturuan kami ni Jesus na buong tiwalang manalangin sa iyo. Ama, idinudulog namin sa iyo ang aming mga kahilingan at ng buong simbahan. Ang ating itutugon, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para kay Leon na aming Papa, mga obispo, pari at diakono, masalamin nawa sa kanila ang pag-ibig mo, Ama, sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng aming bayan, magsilbi nawa sila bilang mga tagapangalaga at tagapagtanggol ng mga duka, mahihina at walang tinig sa lipunan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinanghihinaan ng loob, sanhi ng mga pagsubok at problema, manatiling bukas nawa ang kanilang puso sa kabila ng mga suliranin, sapagkat ikaw, Ama, ay sumasa kanila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga nakatatanda, naway mapuspos sila ng galak at maging matatag sa anumang kanilang pinagdaraanan sa buhay. Patuloy nawa silang kalingain na mga taong tunay na nagmamalasakit. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ang lahat ng ito'y inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayoy aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala at pagkamatay. Pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, sa pahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat at ating dadasalin ang panalangin ng pagbabasbas para sa mga lolo't lola at mga nakakatanda. Panalangin para sa mga nakakatanda at mga lolo at lola. Ama naming mapagmahal, bukal ka ng buhay at lahat ng biyaya. Buong pagkalinga mo kaming itinataguyod sa bawat yugto ng aming buhay at binibigyan mo ito ng kaganapan kay Jesus na iyong anak at aming kapatid. Nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo ng aming mga lolo at lola at nakakatanda upang maging gabay sa pagbabahagi nila ng kanilang mayamang karanasan at karunungang natamo sa pagdaraan ng mga taon. Pinasasalamatan ka namin sa kanilang patotoo ng iyong pananatili at kalinga sa bawat kaganapan at pagbabago sa aming buhay. Basbasan mo sila ng tuwa at kapanatagan ng kasiyahan sa mga bunga ng kanilang pagpapagal at ng tapat na pagmamahal ng kanilang pamilya. Panatagin mo sila sa pagtitiwala ng iyong mapagpagaling na awa sa hirap ng pagkakamali at kasalanan ng panahong nagdaan. Maging maligaya nawa sila sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Ipag-adya mo sila sa lahat ng panganib at kasamaan na magkubli sa walang hanggang kapayapaan at galak sa iyong kaharian. Pagkalooban mo sila ng tiyaga at katatagan na pasanin ang krus ng sakit at kahinaan ng katawan. Tulungan mo sila at tignan ang kanilang mga hirap at pagtitiis bilang pakikisa sa misteryo ng Pascual ni Kristo. Ipagkaloob mo sa amin kanilang mga mag-anak at mga kaibigan at matatag na panindigan at pananalig sa halaga ng katawan ng bawat tao na nilikha ng iyong kalarawan at tinubos ng sakripisyo ng iyong anak sa krus. Makatulong nawa ito lagi sa amin silang alalayan, igalang at mahalin. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Mga pamparokyang pabatid, tayo po ay magkakaroon ng special collection para sa misyonerong Pilipino at mga programa ng Mission Societies of the Philippines. Tumulong po tayo. Kalawa, ang First Saturday Marian Devotion sa August 3, 2025
ay gaganapin sa Pook Silangan, Barangay 152 sa ganap na ikasyam ng umaga. Pangatlo, ang imahe ng mahal na Poong Nazareno buhat sa Minor Basilica ng National Shrine of Jesus Nazareno, Quiapo Church ay dadalaw sa ating parokya mula August 1 to 5, 2025. Makiisa sa mga gawain para sa Dalaw Nazareno 2025 na may temang pag-asa at paghilom sa pamumuno ng mga balangay ng Poong Jesus Nazareno ng ating parokya. Tignan ang talaan ng mga gawain sa labas ng simbahan at sa ating parish Facebook page. Pang-apat, ang Triduum Masses para sa kapistahan ng Saint John Marie Vianney, patron ng mga pari, ay sisimulan sa August 1 to 3, taong kasalukuyan sa ganap na ika-6 ng umaga, maliban tuwing linggo. Ang Triduum Mass ay gaganapin sa ganap na ika-3 ng hapon. Ang banal na misa sa araw ng kapistahan, August 4, ay sa ganap na ika-6 ng umaga. Panglima, sa ating pagpapanatili ng ating bahay dalanginan, ilulunsad ng Parish Finance Council ang My 100 for Your House, isang fundraising project na may layuning tugunan ang mga ongoing renovation projects ng ating parokya. Ang ticket ay nagkakalaga ng 100 pesos na maaaring makuha sa parish office o sa may booth sa harap ng simbahan. Ang raffle draw ay gaganapin sa September 8, 2025, kapistahan ng kapanganakan ng Mahal na Birheng Maria, pagkatapos na ika-6 at kalahati ng gabing banal na misa. Maraming salamat po at magsitayo na po ang lahat. Karagdagan po doon sa raffle ticket, siyempre meron po yung prizes, meron pong e-trike, laptop at cellphone. So sana po suportahan ninyo at kung gusto nyo pong silipin yung ongoing na renovation ng ating sacristy, feel free po no, na baka meron kayong maisip na maidagdag at baka kayo po ay makapag-donate para po sa gawaing ito. Muli, para sa mga lolo't lola, baka umabot na sa pagiging lolo't lola, hindi pa rin kayo tiyak na kayo talaga ang para sa isa't isa. Kaya ayaw pa rin magpakasal. Lolo't lola na, ayaw pa rin magpakasal. So, muli, no? Libre ang kasal dito sa ating parokya. Kahit kayo lang pong dalawa, o isama nyo na yung mga apo ninyo, pwede nating gawin at ibigay sa inyo ang sakramento ng kasal. Huwag nyo pong hintayin, abutan kayo ng kamatayan. Dahil sa ating pong turo, katikismo sa simbahan, ang pagsasama o nagsasama ng hindi kasal ay kasalanan. Kaya mga lolo't lola, ha? Pag-usapan nyo na, ha? Una kayong humanap ng iba, wala na. Yan na talaga yan. No? Pero habang nakakasagot pa, kasi kailangan yung consent, tatanungin kayo, handa ka bang maging asawa? Kung hindi ka na makasagot, paano pa natin gagawin yung kasal? O habang nakakapagsalita pa, ha? Yun naman yung pinaka-importante. Kahit di ka na nakakalakad, okay lang yan, ha? Pero kailangan nakakarinig at nakakapagsalita pa para hindi ka pinipikot at pinilit dalhin sa altar. So pag-usapan niyo po, ha? So muli, libre po ang kasal, kaya pag-usapan niyo po ng mabuti. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.